Isayas Kabanata 16. Mula sa lungsod ng Sela sa disyerto, nagpadala ang mga taga-Moab ng mga batang tupa, bilang regalo sa namamahala sa Jerusalem. Naghihintay sila sa baybayin ng batis ng Arnon. Pabalik-balik sa paglalakad na parang mga ibong nabulabog sa kanilang pugad. Sasabihin nila sa mga taga-Juda, sabihin ninyo sa amin ang aming gagawin. At bigyan ng katarungan, takpan ninyo kami, tulad ng lilam ng punong kahoy. Kapag katanghali ang tapat, papagpahingahin ninyo kami, sa ilalim ng inyong mayayabong na sanga. Itago ninyo kami sa mga humahabol sa amin. Kami mga takas, huwag ninyo kaming ibigay sa kanila. Patirahin ninyo kami sa inyong bayan. Kaming mga pinalayas sa Moab. Ingatan ninyo kami, sa nagnanais na pumatay sa amin. At lilipas ang pag-uusig, mawawala ang mamumuksa, at aalis ang nananalante sa lupain. At dahil sa wagas na pag-ibig, itatatag ang isang trono. At uupo doon ang isang hahatol ng tapat. Magmumula siya sa angkan ni David. Isang tagapamahalang makatarungan, at mabilis sa paggawa ng matuwid. Sasabihin ng mga taga-Juda, nabalitaan namin ang kataasan ng mga taga-Moab, ang kanilang kasinungalingan at pandaraya, ngunit walang saysay ang kanilang kaiabangan. Kaya tatangisan ng mga taga-Moab ang kanilang lungsod. Sama-sama silang mananaghoy, dahil sa kanilang paghihirap. Sa tuwing maaalala nila ang masasarap na pagkain sa Kirhereset, sisirain ang mga bakiring malapit sa Hesbon, at ang mga ubasan sa Sibma, na pinagkukunan ng alak ng mga pinuno ng mga bansa. Ubas ang abot sa Jazer, hanggang sa disyerto, at lampas pa hanggang sa kabila ng dagat. Kaya tatangisan kong kasama ng Jazer, ang mga ubasan ng Sibma. Didiligan ko ng luha ang Hesbon at Elel, sapagkat wala silang aanihin upang magsaya ang bayan. Maglalaho ang tuwa at kagalakan. Sa kanyang masaganang bukirin, titigil ang kasayahan at awitan sa kanyang ubasan. Wala ng alak na dadaloy sa kanyang pisaan. At tuluyang matatahimik ang masayang hiyawan. Kaya parang malungkot na himig ng alpa ang aking pagdadalamati sa sinapit ng Moab. Nagdurugo ang puso ko sa sinapit ng Kirheres. Umahan man ang mga taga-Moab sa kanilang mga altar sa mga sagradong burol. At magpagod man sila ng pagsamba sa kanilang mga santuwaryo. Wala ring kabuluhan ang kanilang panalangin. Ito ang sabi ni Yahweh noong una tungkol sa Moab. Ngunit ito naman ang sinasabi niya ngayon, 3 taon mula ngayon, malilimas ang malaking kayamanan ng Moab. Sa marami niyang tauhan ay ilan lamang ang matitira at mahihina pa.